Huwag mong isiping anak kita dahil mahal kita, Clarissa. Narito ka lang sa hapag na ito dahil kailangan ko ang talino mo para tustusan ang buhay ng kapatid mo. You are nothing but a high-priced employee with my blood in your veins. Ang bawat salitang binitiwan ni Don Roberto ay tila mga bubog na dahan-dahang pilit na ibinabaon sa lalamunan ni Clarissa. Ang marangyang silid kainan na puno ng amoy ng mamahaling steak at mabangong alak ay biglang nawala ng hangin. Nanigas ang kanyang mga daliri sa hawak na pilak na tinidor. At kahit hindi siya tumitingin, damang-dama niya ang nanunuot na lamig ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang tinidor ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at lumika ng isang matulog na tunog sa gilid ng porselanang plato. Isang ingay na tila hudyat ng kanyang tuluyang pagkawasak sa paningin ng sariling ama. Hindi siya makahinga. Ang sakit ay hindi nagmula sa isang sampal, kundi sa katotohanang ang boses na dati niyang inaasahang magtatanggol sa kanya ay siya ring boses na nag-aalis ng kanyang dangal. Bakit? Ang tanging tanong na sumisigaw sa loob ng kanyang isipan. Saan ako nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko para sa kumpanyang ito? Sa harap niya, nakaupo si Savannah, ang kanyang bunsong kapatid, na tila walang naririnig na masama. Sa halip, abala ito sa dahan-dahang paghaplos sa braso ni Liam, ang fiancé ni Clarissa. Ang bawat galaw ni Savannah ay puno ng pang-aakit. Isang lantarang paglapastangan sa relasyong dapat ay itinatangi ng pamilya. Nakita ni Clarissa kung paano umiwas ng tingin si Liam, ang pagkailang sa kanyang mga mata. Ngunit mas nakita niya ang malawak na ngiti sa labi ng kanyang ama habang pinapanood ang tagpong iyon. Papa, look at Clarissa. Parang iiyak na naman siya. Wika ni Savannah sa kanyang malanding tono, sabay irap na mga mata. Don't be so dramatic, ate. Testing lang naman to. Papa just wanted to see if Liam is really loyal to you, or if he's smart enough to know who the real favorite is. Right, Papa? Tumawa ng mahina si Don Roberto, isang tunog na walang bahid ng pagmamahal. See, Savannah is just being playful. At ikaw, Clarissa, masyado kang seryoso. Your success in business has turned you into a cold, heartless robot. Maybe you should learn a thing or two from your sister on how to be a real woman. Ang bawat tawa nila ay tila mga hampas ng latigo sa likod ni Clarissa. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog, ang mga kontratang pinaghirapan niyang makuha para lamang maisalba ang kumpanya mula sa pagkalugi, at ang mga pagkakataong kinalimutan niya ang sariling kaligayahan para lamang mabigyan ng marangyang buhay ang amang ngayon ay tinatawag siyang robot. Ang lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Ang lahat ng kanyang pagod ay itinuring lamang na obligasyon ng isang anak na may utang na loob. Papa, that's enough! Mahinang pagpangalap ni Liam, pilit na inaalis ang kamay ni Savannah sa kanyang braso. Clarissa has done everything for this family. This is not a test, it's an insult. Ngunit bago pa makasagot si Liam, muling nagsalita si Don Roberto. Ang kanyang boses ay mas lalong naging matalim. Liam, do not interfere in family matters. Clarissa knows her place. In fact, Clarissa, I've decided. Savannah will be the one to lead the upcoming merger with the Altamirano Group. I want her to take the lead, and you will stay in the background to fix her mistakes. You will give her all your contacts and your strategies. Isang salita mo lang ng pagtanggi at kakalimutan kong anak kita. Nanlamig ang buong katawan ni Clarissa. Ang merger na iyon ay ang kanyang baby. Ito ang proyektong inilaan niya ng 2 taon ng kanyang buhay. At ngayon, ibibigay ito sa kapatid na walang ibang ginawa kundi mag-shopping at mag-party? Ang kawalang katarungan ay tila isang malaking alon na dahan-dahang lumulunod sa kanya. But Papa, Savannah doesn't know anything about the Altamirano project. Paglalakas loob ni Clarissa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pait. I was the one who built that relationship. I was the one who... Quiet! Hindi sumigaw si Don Roberto, ngunit ang diin sa kanyang boses ay sapat na upang mapatahimik ang buong silid.
Savannah has the charm that you lack. People don't want to talk to a machine, Clarissa. They want someone with life, someone like your sister. At huwag mong kalimutan, ako ang nagbigay sa iyo ng lahat ng mayroon ka ngayon. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo. Kung wala ako, pulubi ka lang sa kalsada. Tumingin si Clarissa kay Savannah at nakita niya ang tagumpay sa mga mata nito. Isang matamis na ngisi ang gumuhit sa labi ng kapatid bago ito muling bumaling kay Liam. See, Liam? Even Papa knows that I'm the better choice. Why settle for a boring CEO when you can have me? Gusto ni Clarissa na sumigaw. Gusto niyang itapon ang lahat ng nasa ibabaw ng mesa, ngunit ang kanyang pagpapalaki ay nagturo sa kanya ng pananahimik. Ang katahimikang iyon, gayunpaman, ay unti-unti nang nagiging lason sa kanyang sistema. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang napkin at marahang pinunasan ang kanyang labi. Isang mechanical na galaw upang itago ang pagminig ng kanyang babat. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga imahe ng kanyang yumaong ina, ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya. Naalala niya ang mga huling salita nito. Clarissa, be strong, but never let them take your soul. Ngunit sa gabing ito, tila ang kanyang kaluluwa ay dahan-dahan ng hinihiwa ng mga taong dapat ay nagpoprotekta rito. Clarissa, are you listening? Muling pukaw ni Don Roberto, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Buksan mo ang vault sa opisina mo bukas. Ibigay mo kay Savannah ang lahat ng files. No excuses. Hindi sumagot si Clarissa. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat mata sa silid ay nakatutok sa kanya. Ang mapanuring tingin ng kanyang ama, ang nang-uuyam na titig ni Savannah, at ang nag-aalalang muka ni Liam. Sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang maliit na recorder sa loob ng kanyang bulsa. Ang recorder na kanina pa nakabukas, ang lihim na sandata na pinagkasunduan nila ni Liam bago pa man magsimula ang dinner na ito. Ito na sana ang pagkakataon niyang lumaban. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay masyadong mabigat. Papa? Simula ni Clarissa. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Lahat ng ibinigay niyo sa akin, ang edukasyon ko, ang posisyon ko, akala ko ay dahil naniniwala kayo sa akin. Pero ngayon ko lang naintindihan. I was never your daughter. I was just a lucrative investment. Tumayo rin si Don Roberto. Ang kanyang muka ay namula sa galit. How dare you? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganyan ang isasagot mo? You ungrateful child. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. I'm not being ungrateful, Papa. I'm being honest, sagot ni Clarissa. At sa unang pagkakataon, tinitigan niya ng diretso sa mata ang kanyang ama. Walang takot, tanging malalim na pighati. You want the files? You want the merger? Fine. Take them. Take everything. Pero huwag niyo nang asahan na pagkatapos nito ay may Clarissa pa kayong tatawaging anak. Isang malakas na sampal ang tila nagmula sa hangin. Ang galit ni Roberto ay hindi na mapigilan. Bagaman hindi dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Clarissa, ang marahas na paghampas ng kanyang kamay sa mesa ay lumika ng isang tunog na kasing sakit ng pisikal na saktan. Lumayas ka, bulong ni Don Roberto. Ngunit ang bawat pantig ay puno ng puot. Umalis ka sa bahay na ito, at huwag kang babalik hanggat hindi ka lumuluhod sa harap ko at sa harap ng kapatid mo para humingi ng tawad. From this moment on, you are stripped of your position, your car, and your name. Wala kang pamilyang babalikan. Lumingon si Clarissa kay Liam, na ngayon ay nakatayo na rin at handang sumama sa kanya. Ngunit bago pa sila makahakbang paalis, isang malakas na tawag mula sa cellphone ni Savannah ang bumasag sa tensyon. Wait, Papa! Sigaw ni Savannah. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang nakatingin sa screen ng kanyang phone. Ang bank account ng kumpanya? Papa, it's empty! Ang lahat ng pondo para sa merger nawawala!
Clarissa, anong ginawa mo? Nanatiling kalmado si Clarissa. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay tila hihimatayin sa gulat. I didn't do anything, Savannah, mahinahong sagot ni Clarissa. But maybe you should ask your secret partners kung nasaan na ang pera. Because I'm no longer the one protecting the vault. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng takot para sa mga naiwan. At katahimikan ng paglaya para sa lalabas. Anong ibig mo sabihin? Sigaw ni Don Roberto habang pilit na kinukuha ang kanyang dibdib dahil sa biglang pagsikip nito. Clarissa, bumalik ka rito? Ngunit hindi na lumingon si Clarissa. Sa paghakbang niya, palabas ng marangyang pinto ng mansyon, naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang balat. Ito na ang simula ng kanyang pagbagsak. Ngunit ito rin ang simula ng kanyang pagbangon. Huwag mong kalimutan, Clarissa, na kung hindi dahil sa mga perang ginastos ko para sa pag-aaral mo sa ibang bansa, hindi ka magiging CEO. Bawat sentimong kinita mo, bawat tagumpay na nakamit mo, ay utang mo sa akin. I own your career, and I own your choices. Ang boses ni Don Roberto sa loob ng madilim na library ay tila isang nakalalasong usok na dahan-dahang bumabalot sa sistema ni Clarissa. Nakatayo siya sa harap ng malaking mesa na gawa sa mahogany, habang ang kanyang ama ay nakaupo sa kanyang trono. Tila isang hari na nagbibigay ng hatol sa isang makasalanan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa lamesa na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na puno ng mga lumang libro. Walang anumang ingay ng kuliglig o hangin mula sa labas. Ang katahimikan sa loob ng silid ay kasing bigat ng isang libingan. Sa tabi ng kanyang ama, nakaupo si Savannah na may hawak na panyo. Dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga mata na wala namang luha. Isang mahusay na pag-arte na alam ni Clarissa na tanging ang kanyang ama lang ang naniniwala. Ang bawat singhot ng ilong ni Savannah ay tila isang hudyat para mas lalong magalit si Don Roberto. Papa, please, don't be too hard on ate, bulong ni Savannah sa isang boses na puno ng mapanlilang na awa. I'm sure hindi niya sinasadyang ubusin ang pondo ng kumpanya. Baka naman may pinaghahandaan lang siyang ibang project nang hindi natin alam. Right, ate? You always think you're smarter than us. Huminga ng malalim si Clarissa. Pinipigilan ang sarili na sumabog. Ang gaslighting na ginagawa sa kanya ay tila isang sining na perpektong nakuha ng kanyang pamilya. Inakusahan siya sa isang bagay na hindi niya ginawa, at ngayon ay pinalalabas na siya pa ang dapat tumanaw ng utang na loob, habang unti-unti nilang kinukuha ang lahat sa kanya. I didn't touch the funds, Papa. Alam niyo yan. I have the audits, I have the records. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Clarissa. Ang pondong sinasabi ni Savannah na nawawala ay inilipat sa isang escrow account dahil sa mga irregularidad na nakita ko sa mga supplier na kinuha niya. I was protecting the company. Biglang hinampas ni Don Roberto ang ibabaw ng mesa gamit ang kanyang palad. Ang tunog ng pagtama ng balat sa kahoy ay umalingaw-angaw sa buong silid, sapat na upang mapatalon si Savannah sa kunwaring takot. Proteksyon? O pagkontrol? Sigaw ni Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. You are controlling me, Clarissa. Pinaparamdam mo sa akin na wala na akong kapangyarihan sa sarili kong kumpanya dahil lang ikaw ang nagpapatakbo nito araw-araw. You're using your intelligence to humiliate your own father. Isantabi mo ang mga audit na yan. Ang kailangan ko ngayon ay ang pirma mo. Inilapag ni Don Roberto ang isang makapal na dokumento sa gitna ng mesa. Ang pamagat nito ay malinaw at malupit. Deed of Absolute Resignation and Transfer of Rights. Pirman mo ito? Utos ni Roberto. Ang kanyang boses ay bumalik sa isang malamig na tono. Ibigay mo ang lahat ng shares mo kay Savannah. Ibigay mo ang kontrol sa Altamirano merger. Kung talagang may utang na loob ka sa akin, gagawin mo ito ng walang tanong. This is the price of your education, of your name, and of the life you've enjoyed
for 30 years. Nanlamid ang mga kamay ni Clarissa. Ang dokumentong iyon ay hindi lang papel. Ito ang 10 taon ng kanyang puyat, pawis at mga sakripisyo. Ito ang kanyang buhay. Tumingin siya kay Savannah at sa kabila ng hawak na panyo, nakita niya ang isang mabilis na nisi sa labi ng kanyang kapatid. Isang nisi ng tagumpay na tila nagsasabing, "Sabi sa'yo, sa akin din babagsak ang lahat." "If I sign this, I have nothing left, Papa," bulong ni Clarissa. Ang kanyang boses ay bahagyang napaos dahil sa nagbabadyang iyak na pinipigilan niya sa kanyang lalamunan. "Ito na lang ang natitira sa akin mula kay Mama. She wanted me to keep this company safe." "Huwag mong gamitin ang pangalan ng nanay mo para kontrahin ako," bulyaw ni Roberto. "Ang nanay mo ay isang masunuring asawa. Hindi siya katulad mo na mapagmataas. Ngayon, pumili ka. Ang kumpanya o ang pamilyang ito? Kung hindi mo pipirmahan yan, kakalimutan kong naging anak kita. You will be dead to me, Clarissa. At titiyakin ko na walang kumpanya sa buong bansa ang kukuha sa'yo." Hindi nakasagot si Clarissa. Ang bigat ng banta ay tila isang malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumakad palabas ng library. Hindi pinapansin ang tawag ng kanyang ama. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makawala sa sakal ng mga pader na iyon. Lumabas siya sa hardin, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ng gabi ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang namumulang pisingi. Ang amoy ng mga sampaguita sa paligid ay nagpaalala sa kanya ng masayang panahon noong bata pa siya, nung hindi pa ganito kalala ang lason sa kanilang tahanan. Sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakatayo si Liam, naghihintay sa kanya. Agad siyang nilapitan ni Liam at hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. "Clarissa, I heard everything," bulong ni Liam. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-aalala. "Don't let him break you. Hindi mo kailangang gawin ang gusto niya. I am here. We can leave this place and start over. We have the recordings, remember? We have the evidence of Savannah's embezzlement." "But Liam, he's my father," sagot ni Clarissa. Ang kanyang boses ay nabasag na sa wakas. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisingi. Ang sakit na bawat sentimong ibinigay niya sa akin ay sinusumbat niya ngayon para lang sirain ako. He's using my love for him to destroy me. Niyakap siya ni Liam ng mahigpit. Inilagay ang kanyang ulo sa kanyang balikat. "That's not love, Clarissa. That's possession. Hayaan mong isipin nilang nanalo sila. Let them think you're weak. Habang abala silang magdiwang, doon natin itatanim ang mga huling piraso ng ating plano. Just hold on for a little more." Sa gitna ng kanilang pagyakap, isang anino ang lumitaw mula sa gilid ng servants' quarters. Ito ay si Mang Isko, ang matandang driver ni Don Roberto na lihim na tapat kay Clarissa dahil sa kabutihang ipinakita nito sa kanyang pamilya noong nagkasakit ang kanyang asawa. Lumapit si Mang Isko ng may pag-iingat, tinitingnan kung may nakakakita sa kanila. "Ma'am Clarissa," mahinang tawag ng matanda. Inabot niya ang isang madilaw at lumang envelope sa kanya. "Ito po, nahanap ko ito sa mga lumang gamit ni Doña Elena bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa inyo kapag dumating ang araw na tila wala na kayong kakampi. Huwag niyo pong hahayaang makita ito ni Don Roberto." Kinuha ni Clarissa ang envelope ng may pagtataka. Ang sulat kamay ng kanyang ina sa labas ng envelope ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Ramdam niya ang kaba sa loob ng kanyang dibdib. Ano ang lihim na itinatago ng kanyang ina? Bago pa siya makapagtanong, narinig nila ang marahas na pagbukas ng pinto ng veranda. Ang boses ni Savannah ay umalingaw-ngaw sa gabi, kasing talim ng isang kutsilyo. "Clarissa, pinapatawag ka na ni Papa. If you don't sign those papers in 5 minutes, he's going to call the police and report you for theft. Bilisan mo!" Tumingin si Clarissa kay Liam at pagkatapos
ay sa envelope na hawak niya. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang lakas. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Bawat hakbang ay tila isang paghahanda para sa isang giyera. Pagpasok niya sa library, ang kanyang ama ay nakatayo na. Hawak ang ballpen at itinuturo ang lingang dapat niyang pirmahan. Ang mukha ni Don Roberto ay puno ng inis, habang si Savannah naman ay nakasandal sa pader, pinapanood ang bawat galaw ni Clarissa ng may mapanuring mga mata. This is your last chance, Clarissa, Ani Don Roberto. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Sign it and you can leave this house in peace. Refuse and I will make sure you spend the rest of your life in a prison cell. Dahan-dahang inabot ni Clarissa ang ballpen. Ang dulo nito ay nanginghinig habang papalapit sa papel. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na handa niyang isakripisyo. Ngunit sa ilalim ng kanyang kabilang kamay, nararamdaman niya ang matigas na laman ng envelope na ibinigay ni Mang Isko. Itinapat ni Clarissa ang dulo ng ballpen sa papel. Isang guhit na lamang at mawawala na ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang kanyang ama ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang hininga ay nararamdaman na ni Clarissa sa kanyang balikat, tila isang maninila na naghihintay sa kanyang huling hininga. Pirmahan mo na, Clarissa, bulong ni Don Roberto. Para sa pamilya, napahinto ang kamay ni Clarissa. Tumingin siya sa kanyang ama at pagkatapos ay sa dokumento. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi inaasahan ni Roberto. Huwag ka nang lumingon, Clarissa. Ang bawat hakbang mo palayo sa pintuang ito ay pagkilala sa katotohanang wala ka ng puwang sa pamilyang Santos. You are now officially a stranger in your own home. Ang tinig ni Don Roberto ay hindi naninig. Walang bahid ng pag-aalinlangan habang pinapanood niya ang dulo ng ballpen na binitawan ni Clarissa sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng pluma sa makinis na kahoy ay tila huling tibok ng isang pusong pagod na sa pag-unawa. Tapos na. Ang pirma ni Clarissa ay naroon na, madilim at pinal, na naglilipat ng lahat ng kanyang pinaghirapan sa mga kamay ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng library ay tila naging kasing pait ng lason. At ang bawat hininga ni Clarissa ay tila isang pagpapaalam sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Sa kabilang bahagi ng silid, hindi mapigilan ni Savannah ang mapatili sa tuwa, isang matinis na tunog na yumaig sa katahimikan ng gabi. Agad niyang kinuha ang dokumento at hinalikan ito ng paulit-ulit, na tila ba ito ang tropeong matagal na niyang pinapangarap. Finally, I'm the CEO! Papa, did you hear that? I'm the boss now! No more Clarissa to tell me what to do. No more boring meetings about audits and taxes. Tumawa si Don Roberto, isang malalim at nakakangilong tunog ng kasiyahan. Sabay haplos sa buhok ni Savannah. You deserve it, princess. Ngayon, maipapakita mo na sa lahat kung sino ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Santos. Hindi natin kailangan ng isang taong laging kumukontra sa bawat desisyon ko. Nanatiling nakatayo si Clarissa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Pinanood niya ang tagpong iyon ng may halong pait at awa-awa para sa kanyang ama na bulag sa tunay na kulay ng kanyang paboritong anak. At pait para sa sarili, na kailanman ay hindi nakaranas ng ganoong klaseng pagmamahal. Ang bawat haplos ni Roberto kay Savannah ay tila isang mariing sampal sa mukha ni Clarissa, na nagpapaalala sa kanya na kahit kailan, hindi siya naging sapat. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Santos ay napuno ng ingay ng pandiriwang. Kahit wala pang isang araw mula nang matanggal si Clarissa, nagpatawag agad si Savannah ng isang marangyang party. Ang tunog ng mga basong nagtatamaan sa isa't isa, ang tawanan ng mga bisitang tila mga linta na nakasipsip ng bagong biktima, at ang amoy ng mamahaling pabango ay bumalot sa bawat sulok. Habang ang lahat ay nagsasaya, si Clarissa naman ay tahimik na nag-eempake sa kanyang silid. Dahan-dahan niyang itinupi ang kanyang mga damit. Bawat tupi ay puno ng bigat ng kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kanyang pag-aayos,
Nakita niya ang isang lumang litrato sa ibabaw ng kanyang side table. Isang larawan nila ng kanyang ina noong bata pa siya. Sa larawan, nakangiti ang kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang pisingi. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa na tila ba sinasabing magiging maayos din ang lahat? Hinaplos ni Clarissa ang muka ng kanyang ina sa litrato. At isang mainit na luha ang pumatak sa salamin nito. Ito na lamang ang tanging bagay na tunay na mahalaga sa kanya sa loob ng bahay na ito. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Savannah, may hawak na baso ng champagne at isang mapanuyang ngisi sa kanyang mga labi. Tiningnan niya ang buong silid ni Clarissa nang may pandidiri. "Are you still here? I thought you'd be gone by sunrise," ani Savannah, habang dahan-dahang lumalakad sa paligid ng kama. "By the way, I'm turning this room into my walk-in closet. Your corporate chic style is so depressing. It needs a total makeover." Just like the company. Hindi sumagot si Clarissa. Ipinagpatuloy niya ang pag-eempake, pilit na hindi pinapansin ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang kapatid. Ngunit hindi tumigil si Savannah. Lumapit ito sa kanya at dinampot ang isa sa mga medalyang nakasabit sa dingding. Isang pagkilala sa pagiging top student ni Clarissa. Education, awards, hard work. "Look where it got you, ate." "Nowhere." Pang-uuyam ni Savannah sabay bitaw sa medalya na lumika ng isang matunog na tunog sa sahig. "At the end of the day, Papa loves me more. And that's all that matters. Oh, and one more thing, don't bother calling Liam. He's busy entertaining my friends downstairs. Maybe he realized that life with a CEO is much better than life with a jobless ex-sister." Huminto si Clarissa sa kanyang ginagawa at hinarap ang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, kasing talim ng isang punyal. "You can take the room, Savannah. You can take the title and the office. Pero hinding-hindi mo makukuha ang respeto ng mga taong pinatatakbo ang kumpanyang iyon. And as for Liam, if you think you can buy his heart just like how you bought Papa's favor, then you're even more pathetic than I thought." Namula si Savannah sa galit. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na boses ang narinig mula sa pasilyo. Ito ang boses ni Don Roberto. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng kawalan ng galang. "Umalis ka na rito, matanda! Hindi mo na kailangan makialam sa pamilya ko." Nagmamadaling lumabas si Clarissa at nakita niya ang kanyang ama na kinakaladkad ang maleta ni Lola Rosa, ang matandang nanilbihan sa kanila simula pa noong sanggol siya at ang tanghing nagtanggol sa kanya laban sa kalupitan ni Roberto. Ang matanda ay nanginghinig, ang mga mata ay puno ng luha habang nakahawak sa braso ni Roberto. "Don Roberto, maawa kayo. Wala na po akong matutuluyan." Pagmamakaawa ni Lola Rosa sa isang boses na halos pabulong na dahil sa takot. "Dito na po ako tumanda. Dito ko na po inilaan ang buhay ko." "Wala akong pakialam. You're just an old servant who keeps poisoning Clarissa's mind with your nonsense about loyalty and morality. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security." Sigaw ni Roberto sabay tulak sa maleta ng matanda sa hagdan. "Papa, stop!" Sigaw ni Clarissa. Agad siyang tumakbo at hinakap si Lola Rosa. "How could you do this? Si Lola Rosa ang nagalaga sa atin. Siya ang kasama natin nung pumanaw si Mama habang ikaw ay abala sa ibang gabae mo." Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisingi ni Clarissa mula kay Roberto. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang kanyang ama ay ganap na nawala ng puso. "Huwag mong babanggitin ang ina mo sa harap ko," bulyaw ni Roberto. "Kung gusto mo siyang isama, isama mo. Magdusa kayong dalawa sa kalsada. You are no longer a Santos. You are nothing." Dahan-dahang tumayo si Clarissa. Inalalayan si Lola Rosa na nanginginig pa rin. Tiningnan niya ang kanyang ama, hindi nang may takot, kundi nang may ganap na pagkapot. Tumingin din siya kay Savannah na ngayon ay nakasandal sa pinto,
tila nanonood ng isang nakatutuwang palabas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clarissa ang huling hibla ng kanyang pagmamahal sa pamilyang ito na tuluyang naputol. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, bitbit ang kanilang mga maleta, narinig ni Clarissa ang pagtunog ng cellphone ni Savannah mula sa di kalayuan. Huminto siya sandali sa likod ng isang malaking kolong upang ayusin ang gamit ni Lola Rosa nang hindi sinasadyang marinig ang boses ng kapatid. Yes, it's done. She's out. Bulong ni Savannah sa kausap sa telepono. Ang boses ay puno ng misteryo. Make sure the accident is ready. Ayaw ko siyang makitang bumalik pa rito kahit kailan. Understood? Good. Nanlamig ang buong katawan ni Clarissa. Isang aksidente? Plano ba ni Savannah na tuluyan na siyang alisin sa mundo? Tumingin siya kay Lola Rosa na nakatingin din sa kanya ng may pangamba. Alam niyang wala na silang oras. Sa labas ng gate, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila nakikiramay sa bigat ng kanilang pag-alis. Huminto si Clarissa sa harap ng malaking gate at lumingon sa huling pagkakataon sa bahay na naging kulungan niya ng mahabang panahon. Paalam, Papa. Bulong ni Clarissa sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Balang araw, malalaman mo ang halaga ng itinapon mo. At sa araw na yon, hinding-hindi mo na ako matatagpuan. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap nila. Bumukas ang pinto at lumabas si Liam. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot at determinasyon. Clarissa, let's go. I have a place for us. Malayo sa kanila. Sumakay sila sa sasakyan at habang dahan-dahang lumalayo ang mansyon sa kanyang paningin, isang bagay lang ang nasa isip ni Clarissa. Ang envelope na ibinigay ni Mang Isko at ang misteryosong tawag ni Savannah. Ang giyera ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ito. Akala ko ay sa lamig ng ulan at sa pait ng pagtataboy magtatapos ang aking buhay. Ngunit doon pala, sa gitna ng kawalan, magsisimula ang tunay kong paghinga. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan palayo sa Maynila ay tila dahan-dahang pagtanggal sa mga tinik na nakabaon sa puso ni Clarissa. Habang pinagmamasdan niya ang naglalakihang mga gusali na unti-unting napapalitan ng luntiang mga bukirin at nagtataasang puno ng niyog, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang kinalimutan. Ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin ay pumasok sa loob ng sasakyan, kasing linis ng isang bagong simula. Matapos ang mahabang biyahe, narating nila ang isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at nipa sa paanan ng isang bundok sa Bicol. Ito ang tahanan ni Lola Rosa. Payak, malayo sa karangyaan, ngunit puno ng init na hindi kailanman naramdaman ni Clarissa sa kanilang mansyon. Ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa ihip ng hangin at ang banayad na agos ng batis sa di kalayuan ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga sugat. Kinabukasan, nagising si Clarissa hindi sa tunog ng alarm clock o sa sigaw ng kanyang ama, kundi sa halimuyak ng sinangag na bawang at tuyo na nagmumula sa kusina. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang banig. Ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng kakaibang gaan. Paglabas niya, nakita niya si Lola Rosa na abala sa pagluluto gamit ang kalan na diuling. Ang usok na nagmumula rito ay tila isang yakap ng nakaraan. Nagpapaalala sa kanya ng mga panahong masaya pa sila ng kanyang ina. Gising ka na pala, Clarissa. Nakaniting wika ng matanda habang inilalagay ang mainit na kanin sa isang mangkok na gawa sa kawayan. Galika, kumain ka na. Ang katawan ay kailangang malakas, parang isip ay maging matalas. Umupo si Clarissa sa tapat ng matanda. Ang simpleng agahan na iyon, kanin, tuyo at mainit na kape, ay tila mas masarap pa sa pinakamahalagang steak sa Makati. Sa bawat subo, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Dito, walang nagbibilang ng kanyang utang na loob. Walang nagtatsuring sa kanya bilang isang puhunan. Dito, siya ay si Clarissa lamang, ang batang minahal ng kanyang ina. Sa mga sumunod na araw, pinili ni Clarissa na makisalamuha sa mga tao sa barangay.
Tinuruan siya ni Lola Rosa kung paano magtanim ng mga gulay at kung paano pahalagahan ang bawat butil ng palay. Habang ang kanyang mga kamay ay nababalot ng putik, naramdaman niya ang isang uri ng koneksyon sa lupa na hindi kailanman maibibigay ng mga computer screen sa opisina. Ang pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw ay tila nagpapalabas ng lahat ng lason na itinanim ni Don Roberto sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nagmano si Clarissa kay Lola Rosa. Ito ay isang simpleng kilos ng paggalang. Ngunit para sa kanya, ito ay pagkilala sa tunay na pamilya. Lola, salamat po. Dito ko lang naramdaman na tao pala ako, hindi lang makina. Hinaplos ng matanda ang kanyang buhok ng may pagmamahal. Ang tao, Clarissa, ay parang halaman. Kung minsan, kailangang ilipat ng paso para muling mamulaklak. Ang kumpanya nyo, ang pera nyo, gintuman ang kulay niyan. Kung nakakasakal, hindi yan kayamanan, kundi kadena. Nang gabing iyon, kinuha ni Clarissa ang lumang envelope na ibinigay ni Mang Isko. Sa loob nito ay nahanap niya ang isang dokumento na matagal nang itinago ng kaning ina. Ito ay isang lihim na testamento na nagpapatunay na ang malaking bahagi ng lupaing kinatatayuan ng kumpanya ng mga Santos ay hindi pag-aari ni Don Roberto, kundi isang pamana na inilaan para kay Clarissa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, ang lahat ng ginawang pagpapaalis sa kanya ay walang bisa kung mailalabas niya ang katotohanan ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Liam. Ang signal ay mahina, ngunit sapat na upang marinig ang boses ng kanyang tanging kakampi. Liam, kamusta ang lahat sa Maynila? Tanong ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gaya ng inaasahan, Clarissa, sagot ni Liam. Ang boses ay tila pagod, ngunit may bahid ng tagumpay. Si Savannah ay nalulunod na sa sarili niyang kapabayaan. Ang Altamirano Group ay nagsisimula ng magtanong tungkol sa nawawalang pondo. At si Don Roberto, ayaw niyang tanggapin na nagkamali siya. Pero ito na ang pinakaimportanteng balita. Huminto si Liam ng sandali. Tila sinisiguradong walang nakikinig sa kabilang linya. Nakuha na nila ang pin. Nag-invest si Savannah sa isang dummy company na itinayo natin sa ilalim ng ibang pangalan. Ginagamit niya ang pera ng kumpanya nyo para takpan ng mga lamat. Hindi niya alam na diretso yon sa isang account na tayo ang may hawak. Nagkamali na sila, Clarissa. May sapat na tayong ebidensya para sa fraud at embezzlement. Napahawak ng mahigpit si Clarissa sa kanyang medalyon. Ang takot na naramdaman niya noong gabing pinalaya siya ay napalitan ng isang malamig na katiyakan. Hindi siya babalik para lamang bawiin ang kumpanya. Babalik siya para ituwid ang lahat ng pagkakamali at bigyan ng katarungan ang kanyang ina at si Lola Rosa. Maganda ka, Liam, bulong ni Clarissa, habang nakatingin sa madilim na kabundukan na tila nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Hayaan mo silang magsaya ng kaunti pa. Dahil kapag bumalik ako, hinding-hindi na nila malilimutan ang pangalang Clarissa Santos. Ngunit bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, isang matunog na kaluskos ang narinig ni Clarissa mula sa labas ng kanilang bakuran. Ang tahimik na gabi ay biglang nabalot ng kaba. May sumusunod ba sa kanya? O baka naman ang aksidenteng pinaplano ni Savannah ay mas malapit na kaysa sa kanyang iniisip. Ang trono ay ginto, ngunit ang kinatatayuan nito ay isang pundasyon ng mga kasinungalingan. At kapag nagsimula ng gumuho ang lupa, kahit ang pinakamataas na hari ay walang magagawa kundi ang bumagsak kasama ng kanyang sariling kasakiman. Sa loob ng maranging opisina sa Makati na dati ay pag-aari ni Clarissa, ang hangin ay hindi na kasing presko ng dati. Ang amoy ng mamahaling kape ay napalitan ng nakakasakal na tensyon. Si Savannah ay nakaupo sa malaking leather chair. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa mesa habang mabilis na nilalaro ang kanyang mamahaling panulat. Sa harap niya, si Don Roberto
ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Ang kanyang buhok ay mas pumuti at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginginig habang binabasa ang huling ulat ng pananalapi. Ano ito, Savannah? Ang boses ni Don Roberto ay paos, ngunit puno ng galit. Ang tunog ng mga papel na mariing ibinagsak sa ibabaw ng mesa ay tila ba isang babala ng paparating na unos. Bakit kulang ng 50 milyong piso ang pondo para sa Altamirano merger? Nasaan ang pera? Hindi man lang nagulat si Savannah. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kanyang ama. Sabay haplos sa balikat nito nang may mapanning lang na laming. Papa, relax. Alam mo namang mahirap ang transition period, di ba? I had to move some funds to cover the marketing expenses. You know, to make sure everyone knows that I'm the new face of Santos Corporation. Visuals are everything, remember? Marketing? 50 milyon para sa marketing? Ang sigaw ni Roberto ay nagdulot ng bahagyang pananakit sa kanyang dibdib, dahilan upang mapahawak siya sa kanyang baro. Ang Altamirano Group ay nagbabanta ng kakansilahin ang merger kung hindi natin maipakikita ang proof of funds sa loob ng 2 araw. Savannah, kung mawawala ang deal na ito, babagsak ang kumpanya natin. Then find the money, Papa. You're the big boss, right? Ang boses ni Savannah ay biglang naging matalim. Wala na ang kunwaring lambing. Huwag mo akong sisihin. You gave me this position because you said I was better than Clarissa. Now prove that you made the tamang choice by fixing this mess. Habang nangyayari ang kaguluhan sa Maynila, sa malayo at tahimik na dako ng Bicol, si Clarissa ay abala sa isang ganap na kakaibang gawain. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Dahan-dahang ginagamot ang pakpak ng isang maliit na ibong na hulog mula sa kanyang pugad. Ang kanyang mga paggalaw ay puno ng ingat at pagmamahal. Tila ba, sa bawat haplos niya sa ibon, ay ginagamot din niya ang sarili niyang mga sugat. Hayan, muli kang lilipad balang araw, bulong ni Clarissa sa ibon. Ang kanyang boses ay wala ng pait. Tila ba ang sariwang hangin ng probinsya ay dahan-dahang humuhugas sa kanyang galit? Ito ang kanyang golden moment. Ang pagtuklas na sa kabila ng lahat ng paninira ng kanyang ama, hindi nawala ang kanyang kakayahang magmalasakit at mag-alaga. Ngunit ang katahimikan ay muling naputol nang dumating ang isang lumang tricycle sa harap ng bahay ni Lola Rosa. Bumaba mula rito ang isang lalaking may katandaan na bitbit ang isang itim na briefcase. Ito ay si Mang Efren, ang dating head accountant ng Santos Corporation na tinanggal ni Savannah dahil sa pagiging masyadong mahigpit sa mga dokumento. Ma'am Clarissa? Bungad ni Mang Efren. Ang kanyang muka ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng determinasyon. Hindi na po ako makatulog sa gabi dahil sa mga nakikita ko. Alam kong hindi na ako tauhan doon. Pero hindi ko kayang panuurin na sunugin nila ang lahat ng pinaghirapan nyo. Inilabas ni Mang Efren ang mga dokumento na lihim niyang kinopya bago siya umalis. Sa bawat pahina, mas lalong naging malinaw ang katotohanan. Si Savannah ay hindi lamang basta naglilipat ng pondo. Siya ay nagpapadala ng malalaking halaga sa isang offshore account na nakapangalan sa isang kumpanyang walang mukha. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang natuklasan ni Clarissa sa mga huling pahina. Ang dummy company na ito, ang may-ari ay si Attorney Mendoza. Bulong ni Clarissa, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang pamilyang abogado ni Papa, ang taong pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng kanyang mga legal na dokumento, tumango si Mang Efren. Opo ma'am, sila ay nagbubulag-bulagan habang pinagnanakawan ang sarili nilang kliyente. At ang masakit pa rito, balak nilang ipasa ang lahat ng kasalanan sa inyo sa oras na pumutok ang balita. Nakahanda na ang mga dokumentong nagsasabing kayo ang nag-utos ng mga transfer na ito bago kayo umalis. Tumingin si Clarissa kay Lola Rosa na no'y nakikinig sa kanilang usapan. Napansin ni Clarissa ang kakaibang kislap sa mga mata ng matanda nang marinig ang pangalan ni Attorney Mendoza.
Mayroong misteryong hindi pa nasasabi si Lola Rosa, isang lihim na tila nakakabit sa nakaraan ng kanyang ama at ng abogadong ito. Lola, kilala niyo ba si Attorney Mendoza? Tanong ni Clarissa, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na makahanap ng sagot. Bahagyang yumuko ang matanda, ang kanyang mga kulubot na kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang sariling balat. Siya ang saksi sa huling testamento ng iyong ina, Clarissa. Ang abogadong sumumpa na poprotektahan ang iyong mana. Ngunit, mukhang mas pinili niyang maging anino ng kasakiman ng iyong ama. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng puzzle ay tila nahulog na sa tamang pwesto. Hindi lamang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa isang matagal ng pagkakanulo na nagsimula pa nung mamatay ang kanyang ina. Ang galit ni Clarissa ay hindi na nagbabaga gaya ng dati. Ito ay naging isang malamig at matalim na plano. Ipadala mo ang lahat ng ito kay Liam, Mang Efren, utos ni Clarissa. Sabihin mo sa kanya na ibigay ang pain sa mga Altamirano. Hayaan nating ang mga taong ninakawan nila ang mismong humila sa kanila pababa. Habang papalubog ang araw sa Bicol, ang langit ay nagkulay dugo. Tila ba nagbabadya ng isang madugong pagtutuos? Pumasok si Clarissa sa loob ng bahay upang ihanda ang kanilang hapunan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang sandok, isang malakas na katok sa pintuan ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ng pagtama ng kamao sa kahoy ay kasing lakas ng isang babala. Pinuksan ni Lola Rosa ang pinto, at doon ay tumambad ang isang lalaking nakasuit, pawisan, at mukhang takot na takot. Ito ay ang assistant ni Liam, si Mark. Ma'am Clarissa, Ma'am Rosa, ang boses ni Mark ay nanginginig. Kailangan niyo nang umalis dito. Natuklasan ni Savannah ang kinaroroonan niyo. May mga taong paparating at hindi sila narito para makipag-usap. Si Liam ay kinuha nila. Naniga si Clarissa sa kanyang kinatatayuan. Ang planong inaakala niyang perpekto ay tila nagkaroon ng butas. Ang panganib ay wala na sa Maynila. Narito na ito sa harap ng kanilang pintuan. Inakala niyo bang ang pagtatago sa dilim ay sapat na upang maligtas kayo sa pot ng isang taong walang konsensya? Sa pamilyang ito, Clarissa, walang lugar ang mga multo. Kung hindi ka kusang lulutang, ako mismo ang hihila sa iyo pabalik sa impyerno. Ang mensaheng ito na natanggap ni Clarissa sa kanyang lumang cellphone ay tila isang malupit na hatol na nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Ang malamig na boses ni Savannah na tila naririnig niya habang binabasa ang bawat titik ay nagdulot ng isang matinding pang-inginig sa kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay kasing lakas ng isang babala. Si Liam, ang tanging lalaking naniwala sa kanya, ang tanging proteksyon niya laban sa kalupitan ng sariling kadugo, ay nasa kamay na ngayon ng kanyang kapatid. Sa loob ng maliit na bahay sa Bicol, ang katahimikan ay nabasag lamang ng mabigat na paghinga ni Mark. Ma'am Clarissa, kailangan nating kumilos. Sinabihan ako ni Liam na kung sakaling may mangyari sa kanya, ibigay ko sa inyo ang susi ng vault sa lumang bahay ng inyong ina sa Laguna. Nandoon ang huling barahan natin. Ngunit hindi tumingin si Clarissa sa susi. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at pinagmasdan ang dilim ng gabi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pag-aalinlangan, ay unti-unting nagbago. May isang uri ng lamig na nanahan sa kanyang mga balintataw. Isang lamig na bunga ng pagkawasak ng huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Hindi na tayo magtatago, Mark. Ang boses ni Clarissa ay mahinahon, ngunit may talim na hindi pa naririnig ng kahit sino. Kung gusto ni Savannah ng isang palabas, ibibigay ko sa kanya ang pinakamagarbong pagtatanghal sa buong buhay niya. Samantala, sa kabayanan ng Maynila, ang ingay ng paghahanda para sa ika-30 anibersaryo ng Santos Corporation ay abot langit. Ang ballroom ng isang sikat na hotel ay punong-puno ng mga naglalakihang dekorasyon na ginto at kristal. Si Savannah, suot ang isang mamahaling puting gown
na tila ba siya ay isang inosenteng anghel, ay abala sa pag-uutos sa mga tauhan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan. Tila ba nakatapak na siya sa rurok ng tagumpay. Sa isang sulok, nakaupo si Don Roberto sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay tila nakapako sa kawalan. Ang dati niyang matikas na tindig ay naglaho na. Pinalitan ng isang imahe ng isang lalaking ginigiyagis ng sarili niyang mga desisyon. Nilapitan siya ni Savannah at dahan-dahang inayos ang kanyang kurbata. Ngunit ang kanyang mga hawak ay walang halong pagmamahal. Ito ay hawak ng isang amo sa kanyang alipin. "Don't look so sad, Papa," bulong ni Savannah sa tenga ng ama. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. "Tonight, you will witness the total transfer of power. Wala na ang perfect daughter mo. At pagkatapos nito, ikaw at ako na lang. At syempre, ang lahat ng pera mo na nasa ilalim na ng pangalan ko." Hindi nakasagot si Don Roberto. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata habang ang isang butil ng luha ay gumulong sa kanyang kulubot na pisingi. Ang pagsisisi ay isang malupit na kaaway, lalo na kung huli na ang lahat. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang maliit na kwarto sa Laguna, binuksan ni Clarissa ang vault ng kanyang ina. Sa loob nito, hindi mga alahas o pera ang kanyang nahanap, kundi isang pulang damit, isang silk gown na inilaan ng kanyang ina para sa isang espesyal na gabi na hindi na nito narating. Sa tabi ng damit ay ang flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pandaraya ni Savannah at Attorney Mendoza. Ito ang kanyang golden moment, ang pagyakap sa kulay ng katapangan. Habang isinusuot ni Clarissa ang pulang damit, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ina na tila ba yumayakap sa kanya, nagbibigay ng lakas para sa huling pakikipagtunggali. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang hukom. Naalala niya ang huling gabi nila ni Liam sa Harden. Ang mahigpit na hawak nito sa kanyang kamay, ang pangakong, "Hinding-hindi kita iiwan, Clarissa, kahit anong mangyari." Ang alaala ng halik ni Liam sa kanyang ay nagsilbing gasolina sa nagbabagang apoy sa kanyang dibdib. Para kay Liam, para kay Mama, at para sa sarili niyang dangal, tatapusin niya ang lahat ng ito. Sumapit ang gabi ng anibersaryo. Ang ballroom ay puno ng mga kilalang tao sa lipunan, mga mamamahayag, at mga kasosyo sa negosyo. Ang musika ng orkestra ay umaaling-aw sa buong silid, lumilikha ng isang atmosfera ng karangyaan. Tumayo si Savannah sa entablado, hawak ang mikropono, handa nang ianunsyo ang kanyang tuluyang pag-upo bilang may-ari ng lahat. "Tonight is not just an anniversary," simula ni Savannah. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang tenga. "It is the beginning of a new era. An era where Santos Corporation will reach new heights under my leadership and with the full support of my father, Don Roberto." Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ang malalaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay nagpatigil sa lahat ng usapan. Ang bawat mata sa loob ng silid ay dahan-dahang lumingon sa pintuan. Doon, nakatayo si Clarissa. Suot ang mapulang damit na tila isang buhay na apoy sa gitna ng silid, ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bakal. Ang kanyang buhok ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang balikat habang siya ay naglalakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makinis na sahig ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga wad. "Ang anibersaryong ito ay hindi para sa iyo, Savannah." Ang boses ni Clarissa ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, walang takot at puno ng kapangyarihan. "Ito ay ang anibersaryo ng iyong pagbagsak." Nanlaki ang mga mata ni Savannah. Ang kanyang hawak na mikropono ay dahan-dahang nanginginig. Sa isang sulok, nakita ni Clarissa ang mga gwardiya ni Savannah na dahan-dahang lumalapit. Ngunit bago pa sila makakilos, muling nagsalita si Clarissa habang itinataas ang medalyon sa kanyang leeg. "Nasaan si Liam?"
Ang tanong ni Clarissa ay tila isang utos na hindi pwedeng tanggihan. Tumawa si Savannah ng mapait, pilit na ibinabalik ang kanyang kontrol. Liam? Oh, you mean your little spy? Don't worry, he's safe. For now. Pero kung gusto mo siyang makitang buhay, mas mabuting lumabas ka na rito bago ko ipahiya ang buong pagkatao mo sa harap ng lahat. Ngunit hindi na tinag si Clarissa. Sa halip, lumingon siya sa malaking screen sa likod ni Savannah. Isang pindot lamang sa kanyang hawak na remote at ang buong katotohanan ay handa ng sumabog. Ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa. Gaano mo man ito pilitin na takpan ng semento at ginto, makakahanap ito ng paraan upang lumabas at lunurin ang mga pundasyon ng iyong kasinungalingan. Ang buong ballroom ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan nang magsimulang kumurap ang malaking screen sa likod ni Savannah. Ang masayang tugtog ng orchestra ay dahan-dahang huminto na pinalitan ng isang mahinang static na tunog bago tuluyang lumabas ang isang imahe. Hindi ito ang nakasanayang video ng tagumpay ng Santos Corporation. Sa halip, lumitaw ang isang malinaw na video ni Savannah sa loob ng isang madilim na opisina kasama si Attorney Mendoza. Sigurado ka ba na hindi ito malalaman ni Papa? Ang boses ni Savannah sa video ay malinaw na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. If he finds out that I'm moving the merger funds to my gambling accounts in Macau, papatayin niya ako. Huwag kang mag-alala, Savannah, sagot ni Attorney Mendoza sa video habang dahan-dahang iniuusod ang mga dokumento. Nakahanda na ang lahat ng pirma ni Clarissa. Sa mata ng batas at ng tatay mo, ang kapatid mo ang nagnakaw ng pera. She's too perfect for anyone to believe she didn't have a secret life. Ang mga bulungan sa loob ng ballroom ay tila isang malaking alon na dahan-dahang lumalaki. Ang mga kasosyo sa negosyo, ang mga mamamahayag, at ang mga kilalang tao sa lipunan ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang mukha ni Savannah, na kanina lang ay puno ng kayabangan, ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang pilit na kinukuha ang remote para patayin ang video. Ngunit ang system ay ganap ng kontrolado ni Clarissa. Patayin niyo yan! That's a deepfake! Fake news yan! Sigaw ni Savannah. Ang kanyang boses ay naging matinas at desperado. Clarissa, anong ginagawa mo? Guards, ilabas niyo ang babaeng yan. Ngunit walang guwardiyang kumilos. Sa halip, lumabas sa screen ang mga audit report na nagpapakita ng bawat sentimong nawala, kasama ang mga audio recording ng usapan ni Roberto at Savannah noon gabing pinalaya si Clarissa. Ang bawat salita ng pang-iinsulto ni Roberto, ang bawat tawa ng pang-uuyam ni Savannah, ay narinig ng lahat. Sa isang sulok, si Don Roberto ay tila estatwa sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng upuan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tumingin siya sa screen at pagkatapos ay sa kanyang paboritong anak na si Savannah. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang sakit na naramdaman niya sa kanyang buong buhay. Ang anak na inakala niyang tagapagligtas ng kumpanya ay siya palang kukuha sa huling hininga nito. Dahan-dahang umakyat si Clarissa sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang kanyang pulang damit ay tila isang bandila ng katarungan sa gitna ng kaguluhan. Tumayo siya sa tapat ni Savannah na ngayon ay nanginginig na sa takot at galit. Hindi po ito paghihiganti, Papa, simula ni Clarissa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit sapat na malakas upang marinig ng lahat. Lumingon siya sa kanyang ama, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang pagkawasak sa mga mata nito. Ito ay katarungan. Binigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Pinili kong manahimik habang dinudurog niyo ang aking dangal dahil akala ko, balang araw, makikita niyo ang halaga ko. Pero mas pinili niyo ang anino kaysa sa liwanag. Clarissa, anak. Ang boses ni Don Roberto ay halos pabulong,
puno ng pagsisisi na tila bahuli na ang lahat. Wala kang karapatang tawagin siyang anak, sigaw ni Savannah sabay damba kay Clarissa. Sinira mo ang lahat. I was supposed to be the queen. Akin ang kumpanyang ito! Bago pa man mahawakan ni Savannah si Clarissa, ang malalaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi isang tao ang pumasok, kundi isang grupo ng mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation at mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang hatol ng tadhana. Miss Savannah Santos and Attorney Gregorio Mendoza, you are under arrest for corporate fraud, embezzlement, and conspiracy. Anunsyo ng namumunong opisyal. Ang ballroom ay nabalot ng hiyawan at kaguluhan. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na kumikislap sa paligid ni Savannah habang dahan-dahang nilalapitan ng mga pulis. Ang kanyang pagpupumiglas at pagtili ay walang nagawa. Ang mga bakal na posas ay dahan-dahang isinara sa kanyang mga kamay. Hindi maari ito! Papa, do something! I'm your favorite, right? Tulungan mo ako! Ang sigaw ni Savannah ay nag-echo sa buong silid habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit si Don Roberto ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Lumapit si Clarissa sa kanyang ama. Ang galit na inakala niyang mananatili sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang malalim na habag. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng kanyang ama, isang simpleng kilos na nagpapakita na sa kabila ng lahat, hindi siya naging katulad nila. Lahat ng kinuha niyo, Papa. Ang kumpanya, ang pangalan ko, ibabalik ko ang lahat sa ayos. Bulong ni Clarissa. Pero hindi na para sa'yo at hindi na para sa akin. Ibabalik ko ito para sa alaala ni Mama at para sa mga taong tunay na nagtrabaho para sa Santos Corporation. Patawarin mo ako, Clarissa. Patawarin mo ako. Ang tanging nasabi ni Roberto bago siya dahan-dahang nawalan ng malay dahil sa sobrang stress at panghihina ng puso. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Clarissa si Liam na pumasok mula sa gilid ng entablado. May mga pasa sa mukha, ngunit buhay at ligtas. Agad silang nagkatitigan at sa isang sandali, ang buong mundo ay tila huminto. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pait, ay naglaho sa isang yakap na puno ng pangako ng kaligtasan. Ngunit habang hinihila si Savannah palabas, tumigil siya sa tapat ni Clarissa. Isang madilim at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi sa kabila ng kanyang mga luha. Akala mo ba panalo ka na, ate? Bulong ni Savannah. Ang boses ay puno ng kamandag. You have no idea who I was really working with. This is just the beginning of your nightmare. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang malamig na pakiramdam sa batok ni Clarissa. Habang pinapanood niya ang kanyang kapatid na isinasakay sa mobile ng pulis, alam niyang ang kabanatang ito ay natapos na. Ngunit may isang mas malaking anino pa ang nagtatago sa dilim. Ang tagumpay ba ay tunay na matamis kung ang pundasyon nito ay ang pag-uuho ng sarili mong pamilya? Sa bawat hakbang ko sa itaas, tila may isang bahagi ng aking puso ang naiiwan sa ibaba. Nabaon sa abo ng mga alaala nating sinunog ng kasakiman. Ang puting pader ng silid sa ospital ay tila sumasakal kay Clarissa, habang nakaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang ama. Ang tanging tunog na maririnig ay ang ritmo ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Don Roberto. Isang regular at malamig na tunog na nagpapaalala sa kanya kung gaano kanipis ang sinulid na nagdudugtong sa buhay at kamatayan. Ang amoy ng antiseptic ay nanalaytay sa hangin, kasing pait ng mga katotohanang kailangan nilang harapin. Dahan-dahang imulat ni Don Roberto ang kanyang mga mata. Wala na ang dating bagsik at otoridad. Ang tanging natira ay ang labo-labong emosyon ng isang lalaking natalo ng sarili niyang mga desisyon. Tumingin siya kay Clarissa, at sa unang pagkakataon, hindi ang kumpanya ang kanyang nakita, kundi ang anak na matagal na niyang binalewala. Clarissa? Ang boses ni Roberto ay halos pabulong,
Kumaralgal dahil sa panghihina. Nasaan ang lahat? Bakit ang dilim? Wala na po sila, Papa. Mahinahong sagot ni Clarissa habang dahan-dahang pinupunasan ang noo ng ama gamit ang basang tela. Ang mga taong inakala ninyong kakampi ay nagsiyalisan na nang malaman nilang wala na kayong kapangyarihan. Si Savannah, nasa kustudiya na siya ng mga otoridad. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa tuyong labi ni Roberto. Hinubo kita para maging matibay, pero hindi ko akalaing ang tibay mo ang magiging salamin ng aking mga pagkakamali. Patawarin mo ako, anak. Inubos ko ang lakas mo para sa isang kumpanyang hindi pala kayang mahalin ang sinuman sa huli. Ito ang golden moment ni Clarissa. Isang sandali ng matinding pighate at habag. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang baso ng tubig at inalalayan ang kanyang ama na uminom. Walang yakap na naganap, walang matatamis na salita ng muling pagkakasundo, dahil ang sugat ay masyadong malalim para sa isang mabilisang paghilom. Ngunit sa simpleng kilos na iyon, ipinakita ni Clarissa na sa kabila ng lahat, hindi siya naging katulad ng amang nagtaboy sa kanya. Siya ay nanatiling tao. Magpahinga na po kayo, Papa, wika ni Clarissa, bago siya dahan-dahang tumayo. Ang kumpanya, kinuha na ito ng mga creditors para mabayaran ang mga utang at tax evasion na ginawa ni Savannah. Nawala na ang lahat ng ari-arian natin. Ang mansyon, kailangan na nating lisanin sa susunod na buwan. Nanatiling tahimik si Roberto, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila isang hatol ng karma na matagal na niyang iniiwasan. Paglabas ni Clarissa sa silid, sinalubong siya ni Liam. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang hawak ang isang makapal na folder. Clarissa, kailangan mong makita ito. Hindi lang pala embezzlement ang ginagawa ni Savannah. May mga dokumento kaming nakuha sa office ni Attorney Mendoza. Savannah was borrowing money from a high-interest private lender. At ang ginamit niyang collateral ay hindi lang ang kumpanya. Ano ang ibig mong sabihin, Liam? Tanong ni Clarissa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Kinamit niya ang mga lupain sa Bicol. Ang mga lupaing ipinamana sa iyo ni Doña Elena. Seryosong sagot ni Liam. Kung hindi natin mababayaran ang utang sa loob ng 3 buwan, kukunin nila ang tahanan ni Lola Rosa. Nanlamig ang buong katawan ni Clarissa. Ang tanging lugar na nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ang tanging alaala ng kanyang ina, ay muling nanganganib dahil sa kasakiman ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang pagpapakulong kay Savannah ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay ang pagliligtas sa mga labi ng kanilang pamilya. Kinabukasan, binisita ni Clarissa si Savannah sa kulungan. Ang kanyang kapatid ay hindi nasuot ang mga mamahaling gown. Sa halip, suot nito ang orange na uniforme na tila ba isang insulto sa kanyang datihang karangyaan. Ngunit sa kabila ng rehas, hindi pa rin nawawala ang lason sa kanyang dila. How does it feel, ate? Bungisnis ni Savannah. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag sa kabila ng kanyang sitwasyon. Inakala mo bang panalo ka na dahil nakakulong ako? You're broke, Clarissa. Wala na ang mansyon, wala na ang kumpanya. We both lost. Hindi ako narito para makipagunahan sa iyo, Savannah, sagot ni Clarissa. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Narito ako para tanungin kung sino ang taong kausap mo sa gabi ng anibersaryo. Sino ang secret partner na sinasabi mo? Tumawa ng malakas si Savannah, isang tunog na kasing pait ng kamatayan. You really think I'm that stupid? If I tell you, he will kill me before I even reach my sentence. Let's just say, he's someone Papa thought he outsmarted decades ago. Isang taong matagal na naghihintay na makitang gumuho ang pangalang Santos. Ang mga salita ni Savannah ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa isipan ni Clarissa. Isang lumang kaaway ng kanyang ama? Isang taong may mas malalim na galit sa pamilya kaysa sa kanila? Bago lumisan, lumingon si Clarissa sa kanyang kapatid.
Sana ay mahanap mo ang kapayapaan sa loob ng rehas na yan, Savannah. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo na kailanman makukuha ang katahimikang nahanap ko sa gitna ng aking paghihirap. Habang naglalakad palayo sa bilangguan, naramdaman ni Clarissa ang bigat ng mundong nakapatong sa kanyang mga balikat. Kailangan niyang iligtas ang lupa sa Bicol. Kailangan niyang protektahan si Lola Rosa. At kailangan niyang malaman kung sino ang misteryosong tao na tila nagmamaniobra sa lahat mula sa dilim. Pag-uwi niya sa pansamantalang tinutuluyan nilang maliit na apartment, nakita niya si Lola Rosa na tahimik na nagdarasal sa harap ng isang maliit na altar. Nilapitan niya ang matanda at niyakap ito ng mahigpit. "Lola, paano kung mawala ang lahat?" Bulong ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay nanginginig dahil sa takot. "Ang lupa ay pwedeng makuha, Clarissa." Ang mahinahong sagot ng matanda habang hinahaplos ang kanyang likod. Pero ang dangal at ang pag-asa, hinding-hindi nila mananahaw sa iyo hanggat hindi mo ito ibinibigay. May isang huling sulat ang iyong ina na hindi ko pa naibibigay sa iyo. Sabi niya, buksan mo lamang ito kapag tila wala ka na talagang pagpipilian. Inabot ni Lola Rosa ang isang maliit na susi. Nasa loob ito ng lumang baul sa Bicol. Doon nakatago ang sagot sa lahat ng iyong katanungan. Akala ko ay tapos ng ulan, ngunit ito pala ay simula pa lamang ng isang malaking bagyong uubos sa nalalabi kong lakas. Sa bawat pag-aakala nating ligtas na tayo, doon pala nagtatago ang pinakamatalim na patalim sa dilim. Ang balitang natanggap ni Clarissa habang lulan siya ng sasakyan, patungong Bicol ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Ang kanyang mga kamay na nakahawak ng mahigpit sa lumang susi na ibinigay ni Lola Rosa ay dahan-dahang nanginig. Isang tawag mula kay Mark, ang assistant ni Liam, ang bumasag sa katahimikan ng kanilang biyahe. "Ma'am Clarissa, wala na si Savannah sa selda niya. May mga armadong lalaki na humarang sa convoy habang inililipat siya sa probinsya para sa hearing. Tumakas siya at ayon sa aming source, patungo sila sa kinaroroonan niyo." Nalamig ang buong katawan ni Clarissa. Tumingin siya labals kang ang langit ay nagsisimula ng magdilim at ang mga ulap ay tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Ang payapang bukirin ng Bicol na dati ay nagbigay sa kanya ng healing ay tila naging isang malawak na bitag. "Liam, kailangan nating bilisan," bulong ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng takot para kay Lola Rosa. "Alam ko na kung bakit siya papunta roon. Hindi lang ang lupa ang gusto niya. Gusto niyang makuha ang sulat ni Mama." Pagdating nila sa lumang bahay, ang malakas na ihip ng hangin ay tila nagbababala. Ang mga dahon ng niyog ay sumasayaw ng marahas sa himpapawid, at ang tunog ng mga ito ay kasing ingay ng kaba sa dibdib ni Clarissa. Agad silang pumasok sa loob, at sinalubong sila ni Lola Rosa na may hawak na gasera. "Narito na sila, Clarissa." Ang boses ng matanda ay mahinahon, ngunit may halong lungkot. Hinihintay na nila ang huling yugto ng kwentong ito. Nagmadali si Clarissa sa silid kung saan nakatago ang lumang baul. Gamit ang maliit na susi, dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na takib nito. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang barotsaya, nahanap niya ang isang itim na folder. Nang buksan niya ito, bumulaga ang katotohanang matagal nang itinago ng kasaysayan. Ang secret partner ni Savannah ay walang iba kundi si Victor Altamirano. Ang lalaking dati ay kasosyo ni Don Roberto na ipinagkanulo nito 2 dekada na ang nakalilipas. At ang sulat ng kanyang ina ay isang pag-amin. Si Victor ay may karapatan sa kalahati ng kumpanya, isang utang na hindi kalanman binayaran ni Roberto. Bago pa man makapagsalita si Clarissa, ang malakas na pagbagsak ng pinto sa labas ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang tunog ng marahas na pagtulak sa kahoy ay tila isang hatol. Pumasok si Savannah, basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang buhok ay gulo-gulo. Wala na ang bakas ng maranyang babae. Tanging isang desperadong anino na lamang ang natira.
Sa likod niya ay si Victor Altamirano, isang lalaking ang muka ay puno ng peklat ng nakaraan. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, Clarissa. Sigaw ni Savannah. Ang kanyang tinig ay nanginghinig sa pagitan ng galit at lamig. Diyan nakasalalay ang kalayaan ko. Kapag nakuha ni Victor ang dokumentong yan, ititigil niya ang lahat ng kaso laban sa akin. I'll finally be free from the mess you created. The mess I created, Savannah? Kalmadong sagot ni Clarissa habang dahan-dahang tumatayo. Ikaw ang nagnakaw. Ikaw ang nagtaksil sa ating ama. At ikaw ang makipag-alyansa sa taong gustong pumatay sa atin. Pamilya tayo, Savannah. Pero mas pinili mong maging kaaway. Pamilya, huwag mo akong patawanin. Tumawa si Savannah ng mapait, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa bubungan ng nipa. Lumilikha ng isang nakabibinging ingay. Pamilya ang tawag mo sa pagiging anino mo habang buhay? Sa pagiging paborito ni Papa, pero ikaw ang nakakakuha ng lahat ng parangal? I hated you every single second of my life. Dahan-dahang lumapit si Victor. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mapanganib. Ibigay mo na ang dokumento, Clarissa. I want what your father stole from me. 20 years of my life for those papers. Hinarap ni Clarissa ang dalawa. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang malalim na kapangyarihan. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagharap sa bagyo ng hindi natitinag. Dahan-dahan niyang itinaas ang folder, ngunit sa halip na ibigay ito, dinala niya ito malapit sa apoy ng gasera. Huwag! Sigaw ni Savannah, damba sa kanya. Ngunit mabilis siyang hinarang ni Liam. Ang dokumentong ito ay hindi para sa kalayaan mo, Savannah. Wika ni Clarissa. Ang kanyang boses ay nang-ingibabaw sa ingay ng hangin. At hindi rin ito para sa paghihiganti mo, Victor. Ang katotohanang nareto ay isusuko ko sa tamang autoridad. Kung may utang si Papa sa'yo, Victor, ang batas ang magpapasya. Pero hindi ko hahayaang maging kasangkapan ang huling habilin ni Mama para sa inyong mga pansariling interes. Papatayin kita! Hiyaw ni Savannah, pilit na kumakawala sa hawak ni Liam. Ang kanyang pagwawala ay tila isang pagsabog ng lahat ng inggit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng tensyon, si Lola Rosa ay lumapit at hinawakan ang kamay ni Clarissa. Ang init ng palad ng matanda ay nagbigay ng huling piraso ng lakas na kailangan niya. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang narinig mula sa ibaba ng bundok. Huli na ang lahat, Savannah, bulong ni Clarissa. Victor, ang mga pulis ay narito na. Sumuko na kayo. Nanlumo si Savannah. Napaluhod siya sa sahig na gawa sa kawayan. Ang kanyang mga nanginginig na balikat ay tila bumigay na sa bigat ng kanyang mga pagkahamali. Si Victor naman, sa kabila ng kanyang galit, ay naitaas na lamang ang kanyang mga kamay nang makita ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis na tumatago sa mga siwang ng dingding. Lumapit si Clarissa sa kanyang kapatid. Sa halip na sampalin o saktan nito, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Savannah. Ang paglaya ay hindi nanggagaling sa pagtakas sa batas, Savannah. Nanggagaling ito sa pagtanggap ng parusa at paghingi ng tawad. Balang araw, sana ay maintindihan mo yan. Habang hinihila muli si Savannah, palabas sa gitna ng ulan, lumingon ito sa huling pagkakataon kay Clarissa. Wala na ang galit sa mga mata nito, tanging isang malalim at madilim na kawalan. Naiwan si Clarissa sa loob ng lumang bahay kasama si Liam at Lola Rosa. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay dahan-dahang bumabalot sa kanila. Napaupo si Clarissa sa sahig. Ang kanyang lakas ay tila tuluyan ng naubos. Tapos na, Clarissa, bulong ni Liam habang niyayakap siya ng maigpit. Tapos na ang lahat. Tumanggo si Clarissa. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumaloy. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, ay malaya na siya. Ngunit sa ilalim ng folder na hawak niya, may isang maliit na papel na nahulog. Isang maikling mensahe mula sa kanyang ina na hindi niya napansin kanina. Sinasabi nilang ang pagtatapos ay laging may bahid ng lungkot.
Ngunit sa aking paglalakbay, natutunan ko na ang bawat baglubog ng araw ay pangako lamang ng isang mas maliwanag na umaga. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga gusaling abot langit, kundi sa kapayapaang nananahan sa loob ng sariling kaluluwa. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang unos na yumanig sa Pamilya Santos. Ang ingay ng korporasyon at ang mausok na hangin ng Maynila ay tila naging isang malabong panaginip na lamang para kay Clarissa. Sa paanan ng Bulkang Mayon, kung saan ang luntiang palayan ay tila isang malawak na dagat ng pag-asa, dun niya itinayo ang kanyang bagong mundo. Ang tunog ng mga ibon sa madaling araw at ang malambot na ihip ng hangin ang naging bagong musika ng kanyang buhay. Hindi na siya ang CEO na lagi nakasuot ng mamahaling suit at may bitbit na mabigat na responsibilidad sa balikat. Ngayon, suot ang isang payak na bulaklaking bestido at ang kanyang paboritong sombrero, si Clarissa ay abala sa pakikipag-usap sa mga lokal na magsasaka. Gamit ang natitirang yaman na kanyang naisalba mula sa mga dokumento ng kanyang ina, itinayo niya ang Hiyas ng Bukid, isang social enterprise na naglalayong bigyan ng patas na kita ang mga manggagawa sa probinsya. Habang naglalakad siya sa gitna ng pilapil, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang bawat butil ng palay na kanyang hinahawakan ay tila nagpapaalala sa kanya na ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung gaano karaming buhay ang iyong natulungan, at hindi sa kung gaano karaming pera ang iyong naipon. Ma'am Clarissa, handa na po ang mga produkto para sa ating unang shipment. Masayang bati ni Mang Efren, ang dating accountant na ngayon ay katuwang na niya sa negosyo. Ang mukha ng matanda ay puno ng sigla, malayo sa pagod na hitsura nito noong sila ay nasa Maynila pa. Salamat Mang Efren, ang galing nating lahat, nakanghiting sagot ni Clarissa. Ang kanyang ngiti ay hindi napilit. Ito ay nanggagaling sa isang pusong malaya na mula sa pot at pighati. Sa hapon ng araw na yon, ang dalampasigan ng Bicol ay nabalot ng isang ginintuang liwanag mula sa papalubog na araw. Isang payak, ngunit napakagandang seremonya ang nagaganap sa tabi ng dagat. Walang malalaking kamera, walang mga peking kaibigan mula sa alta sosyedad. Tanging si Lola Rosa, si Mark, at ilang malalapit na tauhan ang naroon. Si Clarissa ay dahan-dahang naglalakad sa ibabaw ng maputing buhangin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lalaking naghihintay sa dulo ng altar na gawa sa mga driftwood at sariwang bulaklak. Si Liam. Suot ang isang simpleng barong na linen, ang mukha ni Liam ay puno ng emosyon habang pinapanood ang babaeng hinding-hindi niya sinukuan. Nang magkaharap sila, dahan-dahang kinuha ni Liam ang kamay ni Clarissa. Ang init ng palad nito ay tila isang pangako, na hindi na siya kailanman maglalakad ng mag-isa sa dilim. Ang tunog ng mga alon na banayad na humahampas sa pampang ay tila isang basbas ng kalikasan sa kanilang pag-iisang dibdib. I promised you, Clarissa, bulong ni Liam. Ang boses ay bahagyang nganginginig dahil sa labis na kaligayahan, na kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Sa harap ng dagat na ito at sa harap ng ating pamilya, sumusumpa ako na ang bawat hininga ko ay ilalaan ko para sa iyong kaligayahan. Napaluha si Clarissa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay bunga ng wagas na pasasalamat. Liam, ikaw ang nagturo sa akin na hindi lahat ng pamilya ay nakatali sa dugo. Ikaw ang nagligtas sa akin sa oras na ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. Handa na akong mabuhay para sa atin at para sa sarili ko. Matapos ang kanilang pag-iisang dibdib, nagtungo ang lahat sa harap ng isang malaking hapag na puno ng mga pagkaing probinsya, laing, pinangat, at sariwang isda. Ang tawanan at kwentuhan ay tila isang gamot na tuluyang naghilom sa lahat ng mga sugat ng nakaraan. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Clarissa kay Lola Rosa na nakaupo sa isang tumba-tumba habang pinagmamasdan ang dagat. Lola, salamat po, wika ni Clarissa, sabay sandal ng kanyang ulo sa balikat ng matanda. Dahil sa inyo, nahanap ko ang tunay kong tahanan. Ang tahanan, Clarissa,
ay nasaan ang puso mo? Sagot ni Lola Rosa habang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo. Ngayong wala na ang gintong kadenang nagkakabit sa'yo sa pait ng nakaraan, maaari ka na talagang lumipad. Ito ang golden moment ni Clarissa. Ang sandali ng ganap na pagpapatawad sa kanyang sarili. Napagtanto niya na ang pagkawasak ng kumpanya at ang pagkakalayo ng kanyang pamilya ay hindi niya kasalanan. Iyon ay ang natural na bunga ng mga maling binhi na itinanim ng kanyang ama at kapatid. At siya, bilang isang nakaligtas, ay may karapatang magtanim ng sarili niyang harden ng kapayapaan. Sa huling sandali ng gabi, naglakad sina Clarissa at Liam sa gilid ng dagat. Ang buwan ay maliwanag, nagsisilbing tanglaw sa kanilang daraanan. Huminto si Clarissa at lumingon sa malawak na karagatan. Dinarama ang bawat patak ng spray ng dagat sa kanyang mukha. Wala na ang takot. Wala na ang bigat. "Handa ka na ba, Mrs. Santos?" Tanong ni Liam nang may malambing na biro sa kanyang boses, habang dahan-dahang inaalalayan si Clarissa. Tumingin si Clarissa sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay tila nagtatagpo. Isang matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang babaeng sa wakas ay hawak na ang sariling timon ng kanyang kapalaran. "Handa na akong mabuhay para sa akin, Liam," sagot ni Clarissa. "At handa na akong yakapin ang bawat bukas na darating, nang walang takot at puno ng pag-asa." Ang tunog ng kanilang mga tawa ay dahan-dahang tinangay ng hangin, kasing linis at kasing layo ng kanilang bagong simula. Ang gintong tanikala ay tuluyan nangang naputol, at ang tanghing natira ay ang ginto sa loob ng kanilang mga puso. Lumipas ang 5 taon na tila ba isang banayad na agos ng ilog. Tahimik, patuloy, at nagdadala ng buhay sa bawat madaanan nito. Ang dating lupain sa Bicol na muntik nang mawala ay isa na ngayong masiglang komunidad ng mga magsasaka at manghahabi. Ang hiyas ng bukid ay hindi lamang naging isang matagumpay na negosyo. Ito ay naging simbola ng pagbangon para sa mga taong nawalan ng direksyon. Sa ilalim ng malaking puno ng nara na nakatayo sa gitna ng taniman, nakatayo si Clarissa habang pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa di kalayuan. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay tila isang matamis na himig na pumupuno sa hangin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan kung saan ang isang bagong buhay ay dahan-dahanang nabubuo. Isang panibagong simula. Isang panibagong pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Liam mula sa kanyang likuran at niyakap siya ng mahigpit. Ang init ng katawan nito at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango ay nanatiling angkla ni Clarissa sa katotohanan. "Iniisip mo na naman ba ang nakaraan, Clarissa?" Malambing na tanong ni Liam habang ipinapatong ang kanyang baba sa balikat ng asawa. "Hindi na ang sakit, Liam," nakanhiting sagot ni Clarissa. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin mula sa gabing iyon sa mansyon. Kung paano ang bawat luha ay naging punla para sa lahat ng kagandahang ito." Kamakailan lamang, tinalaw ni Clarissa ang kanyang ama sa huling hantungan nito. 2 taon na ang nakalipas nang pumanaw si Don Roberto dahil sa panghihina ng puso. Sa kanyang mga huling sandali, wala siyang ibang hinanap, kundi ang anak na dating ang itinaboy. Bagaman masakit, nagawa siyang patawarin ni Clarissa. Isang pagpapatawad na hindi dahil sa nararapat ito ni Roberto, kundi dahil kailangan ni Clarissa ang kapayapaan para sa kanyang sariling kaluluwa. Napagtanto ni Clarissa na ang tunay na utang na loob ay hindi isang utang na kailangang bayaran ng iyong buong pagkatao. Ito ay ang pasasalamat sa mga aral na nagpatibay sa iyo kahit gaano pa kapait ang mga ito. Binibisita rin niya si Savannah sa bilangguan tuwing ika-6 na buwan. Ang kanyang kapatid ay hindi na ang maingay at mapang-aping babae. Sa loob ng malamig na rehas, dahan-dahang natutunan ni Savannah ang kahulugan ng pagsisisi. Hindi pa sila ganap na maayos, at marahil ay matatagalan pa bago mabalik ang tiwala. Ngunit ang mahalaga ay wala na ang lason sa pagitan nila. Pinapadalhan ni Clarissa si Savannah ng mga pangangailangan nito,
hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagkilala na sa kabila ng lahat, sila ay bunga pa rin ng iisang pinagmulan. Nahanap na ba ni Clarissa ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya ang malawak na bukirin at ang kanyang asawang si Liam na tapat na nagmamahal sa kanya, ang sagot ay isang matatag na oo. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa pagbawi ng kumpanya o sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Nanggaling ito sa kanyang kakayahang bitawan ang bigat ng nakaraan at piliing mabuhay sa kasalukuyan. Isang huling sulat ang nahanap ni Clarissa sa loob ng lumang baul ni Lola Rosa, bago ito pumanaw noong nakaraang taon. Ito ang huling mensahe ng kanyang ina, si Doña Elena, na hindi niya nabasa noong gabi ng bagyo. Anak ko, Clarissa, ang sulat kamay ng kanyang ina ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Ang tunay na yaman ng isang babae ay hindi ang ginto sa kanyang leeg, kundi ang ginto sa loob ng kanyang puso. Huwag kang matakot mawala ang lahat, dahil hanggat hawak mo ang iyong dangal, ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo. Tandaan mo, ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo, kundi sa mga taong pipiliing manatili sa tabi mo kapag ang lahat ay wala na. Itinabi ni Clarissa ang sulat sa kanyang medalyon, malapit sa kanyang puso. Ang aral na ito, ang kanyang ibabahagi sa kanyang magiging anak, na ang buhay ay maaring maging malupit, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ang laging mananig sa huli. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng maringal na bundok, ang buong kapaligiran ay nabalot ng isang kulay ubeng liwanag. Ang katahimikan ay puno ng pasasalamat. Walang marahas na ingay, walang galit. Tanging ang banayad na paghinga ng kalikasan. Liam, tara na sa loob! Pag-aaya ni Clarissa habang dahan-dahang humahawak sa braso ng asawa. Handa na ang hapunan at naghihintay na sila Mang Efren. Sige, mahal ko. Tara na sa ating tahanan. Sagot ni Liam. Sa kanilang paglalakad pabalik sa bahay, ang mga bakas ng kanilang mga paa sa lupa ay tila isang kwento ng tagumpay. Hindi ng isang korporasyon, kundi ng isang pamilyang binuo ng pagmamahal, katapatan, at ganap na paglaya. Ang gintong tanikala ay tuluyan na ngang naging isang alaala na lamang, at ang tanging natira ay ang malayang paglipad ng isang pusong nahanap na ang kanyang tunay na langit. Habang dahan-dahang nawawala ang mga bakas ng kanilang mga paa sa dalampasigan, tanging ang tunog ng payapang alon ang naiiwan. Isang paalala na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, laging may dalampasigang naghihintay para sa ating paghilom. Mga mahal kong tagapakinig, mga kapuso na laging tapat na sumusubaybay sa bawat tibok ng ating mga kwento. Maraming salamat sa paglalakad kasama ko hanggang sa huling yugto ng buhay ni Clarissa. Habang hinahabi ko ang bawat salita sa nobelang ito, tila ba may bahagi ng puso ko ang nadurog? Lalo na sa sandaling tinawag ni Don Roberto ang sarili niyang anak na isang high-priced employee lamang sa harap ng hapagkainan. Sino ba ang hindi masasaktan kapag ang taong dapat ay sandigan mo ang siya pang gumagapos sa iyo sa isang gintong tanikala ng obligasyon at pait? Ang bawat tagpo sa kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga totoong anino ng buhay ng maraming kababaihan na pilit na bumabangon mula sa pagkakaalipin sa maling akala ng pamilya. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Clarissa na patawarin ang kanyang ama sa huling sandali nito? O mas nararapat pang hinayaan na lang niya itong mabaon sa sariling pagsisisi? Napaisip din ako, habang pinapakinggan niyo ang bawat salita, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay abala kayo sa paghahanda ng hapunan para sa inyong mga mahal sa buhay. O baka naman ay nagpapahinga na pagkatapos ng isang mapaghamong araw sa trabaho. Gusto kong malaman ang inyong mga kwento. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Dahil dito sa ating munting tahanan, ang bawat saloobin ninyo ay pinapahalagahan at pinakikinggan. I-like at i-share nyo rin ang ating kwento para mas marami pa tayong puso maabot na nangangailangan ng yakap at pag-asa. Nawai matagpuan ninyo ang lakas na putulin ang anumang tanikalang pumipigil sa inyong paglaya.
at naway makita ninyo ang yaman sa bawat butil ng simpleng kaligayahan. Manatili tayong matatag at puno ng pagmamahal. Pamagat ng kwento, ang paglaya mula sa gintong tanikala. Paunawa, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwento ay pag-aari ng channel na Puso Diaries.